Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. 35 after 9 in the morning. Ang Syudadano sa BBS 91.9. Good morning Philippines, good morning Bicolandia, and good morning sa gabos po mga followers kang programang Syudadano. Aldo po ngunyaning Miyerkules, petsa 23 kan Abril taon 2025. Medyo naarabala po kita. Medyo napalawig-lawig sa muyang ulain kan mismong sa tuyang mga boses, ano? And mga maiinit pong issue sa nasyonal ang sa tuyang tutukaron nun yan, ha? Enot ini pong kay Senator Camille Villar. Kansarong alaw mga tugang, medyo nag-igwang ipinaluwas na sources from COMELEC na papaluwasan ng show cause order si Senator Camille Villar. Ang pinga lang sa mga tugang, nainot si source, pero nainot si leak bago si show cause order. Kasi ang show cause order, naluwas pa lang niya na aldaw eh. Mainit na talaga, ha? Siguro ini in relation to the itim siguro po ba kayang itim campaign, ano? And duman, nalilink duman si Amy Marcos, si Inday Sara, and si Senator, Congresswoman Camille, So sabi ko nga this will be a fight between the trillionaires and versus the billionaires. Siyempre, everything comes from siyempre, bago magiro, may basbasan sa tuyang Maski sabihin tang dahil nag-aramang executive department, siyempre, makonsulta yan. Bueno, kung anong tanda ang linya ni Oka, may interview si Oka, live. Oka, come in. Salamat, Manager and Ma'am Sheila, maray na pagkaga sa itong mga parantapay. Makakaulit ang unyan ang tagapagtaramkan Department of Agriculture, si Ma'am Love Garin. At ngangunya na harvest season, garon ako ang natarget kan kamarinisor sa ani ang unya na panahon and ramon tapang iba pa mga programa. Ma'am Love, maray na pagkaga, live po kita sa BBS kay si Manager Pepot and Ma'am Sheila. Good morning po, Manager and Ma'am Sheila. Inututa po ining harvest season nako aming report garo halangkaw datos kan Department of Agriculture. Anong pa man lang po, initial pa lang kasi nagsisimula pa lang yung harvest season. Nevertheless, last September yung start nung dry season hanggang January, nakapagtanim po tayo sa 99,736 hectares sa buong Bicol po yan. And as of now, ay meron na tayong naanig dyan na hectares, 10,660 hectares yung nakaani na ngayon. Karamihan dyan sa Albay and umabot na po sa 41,000
metric tons yung palay output dyan. Di sa Camarines, sir, kamusta po? Ay, bubuksan ko lang itong Sige itong po. data. Actually, oo, siya binubuksan ko. Istoryan ko kamo. Kahapon nagkaroon ng press con doon sa sa Philippine Statistics Authority, and nabanggitan duman na nagtaas yung ating economy by 4.9%. And although yung agriculture sector nagbaba siya dahil dun sa El Nino and mga bagyo na nakaraan, kaya nagbaba tayo ng 4.3%. Pero nevertheless, malaki pa rin naman yung natin output last year. Nakaani tayo ng 1.2 million metric tons sa palay, and still sufficient pa rin tayo. Pero ngayon, dito sa Kamsur, hindi ko ka na-open. Brown out ka, digdi sa muya. Okay. Aro na lang kanya. Anyway, dahil pa mong palan, so bakong nevertheless, nonetheless, madam? Balyo po kita, madam? Aram ta na grabe po ang espuwerso ka na DA Region 5 na maray ang output kan sa tuyang pag-ani. Pero ma'am, igwa kung kadagdagan na kahaputan, ma'am. Enot na enot, ma'am. Kami kaya, ako and other stakeholders, nagtutubod na ma-attain tat ang self-sufficiency, ang satuyang bagas, ang satuyang agricultural ning bagas, if ever na ma-modify ta po ang tarification law, no? Na matawan taning poder. In fact, iwana kayan executive order na dahil pa lang na implement na matawan ning mandate po ang National Food Authority to buy. Sina na po ang magbakal, kaysa katong importation. Ano daw po ang satuyang piglalauman kung talagang ma-realize ni pong kalakawan pong ini, madam? Opo, iyan na po talaga mo niya ng tiguhurot kang Department of Agriculture na matawan, maibalik na so dati pong mga mandato ng National Food Authority. Tangon niyan talaga, mayo ning nagmo-monitor dyan sa mga mga traders. Yes po. Ang DA wala naman police power para mag-monitor sa INDA. And maibalik, kadakol na din pong naghahagad sa mga nag-request na kung pwede yung mga small rice traders makabakal giraray sa NFA. Correct, oo. Para makapag-offer sinda sa mga liblib na lugar, makapag-offer giraray ng mga murang mga NFA rice. Sangod niyan kaya, madam, if I'm not mistaken, ang national food nakabaka lang, pero pwede lang po nindang ipabakal yan sa mga kadiwa centers, if I am right. Opo, sa LGU lang po pwede. LGU lang, and direct na duman sa FTI. Oo, direkta sa FTI. Pero baka po in the future, pinag-uulayan naman po sa central office na maibalik talaga po sa mga private sector na pwede na silang magbakal sa NFA. Iyo po, ma'am. Iyan mangyayari yan kung haliyon na ng rice tarification law or ma-modified ta accordingly na magiging magiam para matawan ng poder. Kasi ang mandate ka ng National Food Authority talagang magbakal, parang maipabakal sa consumer, sa mga stakeholders, no? So, yan ang problema na kung magigiramdaman tabaga, madam, si Senator Villar, si babae, si Senadora, nag-amok na kayan. And it's high time. Kaya sabi mi, ako nga ni ma'am, ang pagtubod ko, mas siguro pong isperso ka national government, especially the DA, kan ma-attain tan 25 or 30 pesos, that will never happen kung dito ma-cancel ang rice tarification law. Pero sir, na-approve na po last December yung extension for another 6 years. Kaya na yung dating 10 billion a year na pondo, na triple, ginawa ng 30 billion per year ang ang allocation. Para Kaya sa ma'am, mga magsasaka until under such time, yung RCEP. madam, na inyong tarification for as long nang nag-i-import ini mga pribado, pirmi nga lang kaw yan one thing, ini mga nag-i-import na ini, the earning, sabi nila sa dita,
pero they're earning 30 pesos per sack. Ano? Pag sinumada mo yung sarong barko, 30 million yan, or more or less. Pero may maximum suggested retail price nationwide po yun na 45 pesos lang pwede nilang i-presyo sa mga imported rice. And we are daily monitoring naman po yung mga traders na nag-o-offer ng mga imported rice and also yung mga local traders natin. Pero kami naniniwala pa na because limited ang resources kan department, gulpi pa dyan. Kasi gulpi yung pa dyan pong ibang mga ahensya na allowed ang importation. Gawin oil. No? Ang sabi nga ni Ken, ang oil, itong barko dyan sa Tahaw, tadayaman makadoong, maduman itong tanker, parang supsupon itong krudo. Then, ipapabakal sa tuyang mahal. So, kung araw kayo nangyayari, may possibility na araw man po ang ginigibukan ibang mga scrupulous na mga traders, ano? Very vigilant po man yan ang Department of Agriculture sa tuyang mga, mga regulatory agency. Kaya makalusot ang mga ganyan na practice. Siguro dapat talaga ma-expedite na inyong buying power and authority ka na national food. Tangaring makaginawa, maski magparakuraw ang administration na, ako nagtutubod, ma'am, na once matawan ng poder ang National Food Authority, itong sabi ni Presidente, na maatinta ang mga 20 to 25, realistic talaga po yan, ma'am. Your thoughts about that, ma'am? Oo, actually, pinag-usapan po yan kahapon doon sa National Amas Amad workshop sa Legazpi. Nandun din ako kasi opening yun. Lahat po ng mga division chief ng mga Agribusiness and Marketing Assistance Division ay nandoon po. Lahat ng region represented sa Legazpi ngayon. And nandun din po yung aming ASEC for Consumer Affairs, si Attorney Genevieve Guevara. And napag-uusapan po yun na parang plano nga po yun na ibalik talaga po yung mga dating NFA-accredited retailers. Yes po. Lalo sa ating mga rural areas. So, hindi po malayong mangyari yon. And mabilis naman mag-action talaga ang ating administration po ngayon. Yes po, ma'am. Yung DA, ang magaling yung secretary natin. At the same time, yung administration ng NFA, nag-aantay lang siguro na maibalik yung sa kanilang mandate, no? And ako sa tingin ko, madam, everything will be okay. Opo, and siguro kailangan lang po yung cooperation ng ating mga farmers kasi ang NFA ay pwede lang magbili sa mga local farmers ng kanilang mga inani. Yes po. Lalo ngayon na harvest season po, we are encouraging the local farmers, rice farmers na magbenta po ng kanilang mga palay sa NFA. 18 pesos po yung fresh, 24 pesos naman per kilo yung dry. Para hindi kayo masamantala ng mga kumprada na mababa ang kung kailan anihan, lalong pinapababa yung yung presyo ng palay, farm gate. Doon po kayo sa NFA magbenta, tahalangkaw po. Iyo po, Apo. Ay, ma'am, kunin ko na po yung time. I hope pwede pa. Di ba po ito mga baboy under ng DA pa? Bakit po, ma'am, nagkakawalaan daw ng mahina yung supply? Kasi lahat na papunta ng Manila, kinukuha ng mga... Yes, totoo. Oo. Ay, wala man po pang mag-ginimbo pag talaga may freedom naman yung mga magbababoy kung saan sila makakaganansya. Kaya at saka yung mga biyahero naman talaga ay labas-masok po unless yung mga LGU na po, yung provincial or local chief executive ang mag-issue na ng anong tawag doon, like sa Masbate, bawal nang pumasok at maglabas ng baboy. Kaya nila yung presyo na maintain nila, ma'am, yes po. Para sa consumer. Ay, po, yung DA po na pong magagawa doon sa, dahil na pwedeng kontrolin ang mga biyahero kung sila yung pinupunta ng mga mga hog raisers natin kasi madali yung pera and wholesale yung bilihan nila. Sana kung nagawa ng Masbate, kaya rin gawin sa ibang mga neighboring provinces Naman po kami nag-recommend doon sa ating mga local chief executives kasi sila yung may mga
Price Coordinating Council. Sila po yung under the Price Act. Meron silang mandato po na mag-issue ng mga nila. May authority sila magpalabas ng mga suggested retail price or yung makokontrol yung pagpasok po ng mga biyahero. Pwedeng lang ipagbawal. Okay, dito naman tayo ma'am sa ASF. Summer na uli, mainit, sakitin ng mga ating mga baboy. Ano po yung programa ng DA sa ngayon na at least ma-anticipate na po yung tawag doon, yung mga sakit ng mga baboy pag tag-init. Meron po kaming pinapalabas daily sa Facebook namin, Department of Agriculture Bicol Facebook page na meron tayong heat index lagi bagang 40 degrees. Opo, grabe. Grabe talaga. Inaabiso natin yung mga magbababoy na dapat may ventilation yung mga kulungan and may proper spacing and laging paliguan, laging mag-disinfect pa daily. Opo. Gumamit po ng chlorine para makaiwas po sa ASF. Although ngayon, wala naman tayong active case ng ASF. ASF, oo. Wala. Yaon duman sa Katanduanes ang Iguas. Kamsur and Cam Norte ay wala po. Wala, and, oo. And yung mga nag-uurigan, in-encourage din po na magparehistro sa RSBSA para ma-insure yung mga baboy nila sa PCIC dahil libre po ang insurance basta registered sa RSBSA. Ganun naman pala, no? Malaki po ang indemnification na binibigay sa mga magbababoy pag tinamaan po ng ASF and nakareport po sa amin sa DA. Halimbawa, na-depop yung baboy, ang pinakamababa pong nakukuha ay sa mga winling, 4,000 pesos per head. And yung mga inahin, boar, 12,000 pesos per head po ang ibinibigay. Okay. And ano pa nga yung tanong mo, sir? Sige ma'am, please, parang malaman ng mga listeners natin, ma-maximize yung, despite yung may program kayo dito mo sa amin eh. Opo, yung meron din po kaming yung swine industry recovery program. Opo. Na nagbibigay po ng mga malaki-laki mga 5 million per farmers cooperative at saka yung under Inspire. Kaya lang po kailangan po ang mga hog raisers natin ay member ng mga cooperative or farmers cooperative and association. Okay. And accredited po ng Department of Agriculture para maka-avail po nitong mga big ticket project po under livestock program. Yun. And partner, baka may kadagdag ka pang kaputan kay Madam. Please go ahead. Opo, Madam, maray na aga po, Ma'am Love. Good morning. Good morning po, Ma'am Sheila. Opo, sinabi mo po kasi bago na sa Facebook page po nindo igwa ka mong perming reminder regarding heat index. And magayon nun po digdi po pala kumpleto ang Department of Agriculture Bicol, kumpleto sa mga information yaon na din sa price monitoring by province. Ang pinakamahal na presyo per kilo sa Kamsur. Nag-aabot talaga siya ng ng 400 pesos per kilo. Yes. Opo, oo. Especially kang Holy Week, medyo mataas talaga. Igwa pa rin itong Bakuman Gabus nasa... Opo, sige po. Nationwide po naman yan na problema. Kaya nga, in the last month, miniting na ni Secretary Francisco Chu Laurel yung mga malalaking hog industry stakeholders para baka nagpaplano sila na mag-issue na din ng maximum suggested retail price sa pork. Opo, oo. Hindi lang po sa Bicol yan na mataas talaga ang presyo ng baboy. Iyo po, magayunon din, Madam, ining mga pig post po nindo na mga agri-tips during summer season, Lalo ngayon na anihan, Opo, dahil halangkawaan sa tuyang heat index, poon alas 10 nin aga, hasta alas 2 nin hapon. So, ini po talaga, dakul nang actually, igwa na akong mga biristado na heat stroke recently. So, dakulon po ang mga, and bakulang mga tao ang heat stroke. Mga animals pati po, mga hayop, opo. So mga hayop. Iba din kaming mga available actually, na mga mineral blocks, mga
pang-injection po, ay vitamins para sa mga livestock, pwede naman po magbisita na lang po dito Opo, sa ano amin. po yan na kukuaning libre dyan sa opisina kan DA? Yes po. At meron din sa mga ang ibang LGU kaya naman din, naghahagad na din ng laglo. Di pwede naman kung harayo sinda sa San Agustin, pwede magdiretso duman sa MAU's office. Opo, oo. And kung may mga request, sipuno na lang po, and yung mga MAU naman from time to time nagpupunta dito sa amin po. Opo. So aside from the concern sa mga satuyang mga animals, igwa din digdi po sa agricultural sa pagbububo nin Baribi, oo. magbaribi nin tanom bago mag alas 9 nin aga. Yan po Para pala agad mag-evaporate. Kasi kung sobra yung init, ma-evaporate agad yung tubig. Opo. As in, itong medyo hapon na sakan magbubo. Pero kung halimbawa po nalingawan in the morning before 9 a.m., pwede man bubuan pa din ang Opo, pwede man po. Opo. Oo. Para dai magdagos-dagos ta. So sa kuyang mga pananom, kakatanom ko lang. Sabi ko, paano man na pinano ko man ng tubig pero mabilison talagang mag-evaporate, mawara si mga ano. Oo. And then, At may saka reminder meron po pong- ka mo, madam. Opo. Meron pong mga tanim na mga drought tolerant. Meron ding mga palay na drought tolerant. Although, nakaprogram na naman kasi under sa rice program yung mga pinamimigay natin na binhi. Pero meron nagpo-produce po kami dito sa San Agustin at saka sa Philrice ng mga drought tolerant varieties po. Sa sunod na taniman naman, pwedeng gamitin yun. Iyo po. Thank you, madam. Magayon po ining reminder po din nindo na dai pagsuluon an mga uhat o dayami. Ninhuli ta pwede kang pangtahob. o pantahob, iyo mananggad. Dun sa puno ng mga gulay para yung binubo, dahil agad ma-evaporate po yung tubig. Oo, taan iba kaya miling to yung mga uhot na susuloon lugod at bawal man gani yan. Marita day kita nagkaka-wildfire. Ano po ang danger na magkaigwa kita ng wildfire din digdi sa Bicol, madam? Parang di man po kasi sa forest yan. Pag nagbaba ka po sa aeroplano, makikita mo na talaga dito sa Kamsur, palibot talaga kita ng rice areas. Yung mga nagkaka-wildfire po, mga forest po yun. Opo, oo. Sumayo kitang arog kaya na Oo. danger, Dun, ano po? Siguro wala man po. Opo, madam, I think dakulo na po kami nagunong impormasyon sa inyo, madam. And so iba po, siguro pwede kita magpagiramdom? Mapagtabang na lang po kami na mapa-announce po din sa Indo daily, kang mga yaon po sa Facebook ni na yung mga pagiramdom po sa mga farmer, lalo po ngayon na sobrang init. And meron din po kaming website, kompleto po yung mga gusto po ninyong malaman na information, nandun po sa bicol.da.gov.ph. Nandun po yung mga nakamapa kung nasan yung ASF and kailan tayo nagkaroon ng mga kaso and ano nang yung mga status. Opo, thank you so much, And madam. yung mga yung sa pagpapa-accredit sa CSO, paano magiging accredited yung Farmers Cooperative Association, nandun din po sa website namin yung mga requirements and procedures po. Wala pong bayad yan, libre, and we are very facilitated naman po sa Department of Agriculture. Minsan kami na yung gumagawa ng mga mga project proposal, tinutulungan na namin para mapadali. Opo, thank you so much, madam, for giving your time this morning. We appreciate ang sa imo pong availability. Kada kami mag-tap sa inyong opisina. Salamat na maray po. Ma'am Love Apo. Guarin of Department Thank of you po. Agriculture. Apa. Thank you, Ka. Iyaong ka pa ba? Mayo na. So, yan po si Ma'am Love Guarin ng Department of Agriculture. And pinapasalamatan ta. Igwa din pala, no? Sir, igwa din every 15th and 30th Pagirumdum ko lang po igwa din pagtinda or itong inapod na kadiwa ng Pangulo sa Kamsur Police Provincial Office. On the 15th and 30th, so haranin na po pet sa 30, poon alas 8 nin aga hasta alas 2 nin hapon. Igwa po dyan mga panindang mga ansatuya mga local farmers, mga sariwang gulay
na pwede pong, ang iba po minsan may may tilapia, na buruhay pa, yaraon po dyan, may bit-bit na aerator ang mga satuyang paratsenda. And magayon po magbakal dyan baratuhon and bagong harvest sa Indapong Farms. So yan lang po. I think igwa pa kitang mga pwedeng magkahiriling po dyan sa indang Facebook account, Department of Agriculture, Bicol. Yan, yaraon na po gabos, kompleto. And mas kompleto duman sa indang website ng Department of Agriculture. Hanapon ta lang po yan. Oy, maglikay po ngunya na na summer. Dakulong pong nahi-heat stroke. Ang sa tuya mga ido, pwede din ma-heat stroke and mga ikos. Kaya, and sa tuya mga atama na mga urig, baboy, ay mga karabaw and baka. So, para raon po kaipuan pa inom mo ng tubig sa tamang panahon, tamang oras. Nagirumduman ko dyan sa Abelia, nakaulay taning kadikit si Kutsero. So, ataman po siya nin sa iyang kabayo. So, igwalan pa lang siya, kada hapon, dahil pwedeng painomon the whole time na nakaparada siya dyan, dahil yan basta-basta pinapainom. Parang one time, big time, pag afternoon na, morning, and then pasada, maghapon, and then pag hapon na pag-urulian, talagang bongga ang painom ng tubig. Pero mayo na ngunyan, po, makumusta taman yan minsan. Well, anyway, SM, mapaaram na po siguro kita. Inabot na naman kita ng oras para sa satuya pong programa ngunyan. Iyo po, mabati po kita kan satuya pong mga parahinan nyo. Good morning, good morning. And congratulations once again duman sa nangyari po kan Lunes na alumni homecoming kang Pili Central School. And God bless po sa mga newly elected officers kang Pili Central School. Ay may mga hinahanap po kita mga pamusong tao duman, kailang mga busy talaga sinda. Ang gusto ko kutang magkahiriling duman si Director Kathy Molina. Pero nagpadara na lang po siya ng support. Kita po na imbitaran duman, bako akong graduate kang Pili Central School, lagad sa tuya pong. From the bottom of my heart, I really appreciate po the invitation. And maugmahon, very meaningful ang sa indo pong okasyon. Maugmahon, si Baraylihan kan mga graduates, ang oldest alumni po or batch na yaon duman 1956. So 79 years old si graduate ng grade 6 kang panahon na to. And yaraon man naging awardees si mga principals and teachers, even mga retired teachers na mga padangat ni mga estudyantes and si mga achievers si mga dakul na accomplished na mga graduates duman. Oy, congratulations po from the education sector, engineering, Department of Agriculture, sa medical fields, oy, manlain-lain po duman. Sa banking and finance, igwa po duman. So nahiling taman duman sa tuyang pag-iriba sa media na ngunyan regional head na kang Philippine Information Agency yaon po duman si satuyang barkada si Lizelle Makatangay. Hello Miss Lizelle, naging awardee siya. And matibayon magayuno na marayan sa tuyang amiga na yan. Dahil nagugurang. Hello. And syempre kay Dr. Shelo Zamudio, kay Attorney Janine na iraon duman mga nagtarabang duman, sobrang kapagalan ninda, alagad maugmaho ng mga lalawgon. And ipoporosa pa po ang sa indong mga pictures diyan. Medyo late lang akong magposta sa kadaklan ng mga inaarasikaso. Pero yaon po dyan. So congratulations once again. And sana po next time pakisabi sa kuya pakisabi man sa mga sa radio station paki-announce na si mga graduates ng Pili Central School next year maghihiriling-hilingan giraray po para sa another grand alumni homecoming. So God bless everyone. Okay, bago yan, buti pong basahan ining nagluwas sa Manila Times. Ini pong allegedly leak paper layout
gunful attacks. Ano? Tamayo po si Salmin ko, ika na magmasa kaya niyo. Ay, okay. Ini po from Manila Times, leaked paper layouts lays out poll attack plan. Ini, a leaked document outlines the campaign strategies of the administration-backed Loy-loy lang Alyansa. tabi. Oo Ang po. aring maintindihan kan listeners. Ano? Para maproseso. Yan, para po inidaan sa sa bagong Pilipinas going into the final 3 weeks before the May 12 elections, including a push to impeach Vice President Sara Duterte and to have candidates she supports disqualified. The document titled Mid-Election Campaign Sprint Action Plan was signed by House Majority Leader Manuel Jose Dalipe, who is also the executive vice president of the Lakas Christian Muslim Democrats or Lakas CMD, and highlights the key objectives of Oplan Horus. While the source of the leak said the document was authentic, Oplan, Honos. Oplan Horus ba nakalaag di onus ba yan? Horus. Oh, okay. And while the source of the leak said the document was authentic, Alyansa campaign manager Toby Tiangco dismissed it as a fake and said Dalipe himself categorically denied its authenticity. Ini po ang sinabi ni Tiangco. Tiangco told the Manila Times in a text message, "I am not aware of this. First time I've seen this document." Called up Manix or Dalipe, he said that's fake. The document said President Ferdinand Marcos Jr. continues to be attacked and smeared by the evil forces of former President Rodrigo Duterte, who is detained in The Hague waiting trial for crimes against humanity in connection with his bloody war on drugs. His kindness and tolerance should not be exploited by the opponents, and his reign shall seek defended by every beneficiary of the Alyansa. According to the President's instructions, Lakas CMD will continue to advance the Oplan Horus as a staunch ally to maintain the Alyansa's advantage post-midterm election. Ini po ang sabi ng dossier. And the document said that the Alyansa has made encouraging progress a year since Oplan Horus was implemented. And as continued, the document said, "We have greatly weakened Duterte's evil force according to the Oplan Horus," noting that the alliance is confident that the forces of former President Duterte should not be able to challenge the leadership of Marcos before 2028. Among the accomplishments mentioned in the midterm strategy were the creation of a core campaign team with which led by Speaker Martin Romualdez, Partido Federal ng Pilipinas President Reynaldo Tamayo Jr., and current Alyansa campaign manager and Navotas representative Toby Tiangco. Alignment of parties under the alliance, Lakas CMD, Nationalista Party, National Unity Party, and the Nationalist People's Coalition, with the President's Partido Federal ng Pilipinas or PFP as a central force. The endorsement of VIP candidates such as Representative Erwin Tulfo and former Senators Panfilo Lacson and Manny Pacquiao, Senators Bong Revilla and Lito Lapid, and Makati Mayor Abby Binay. The raising of campaign funds, including 8 billion pesos to cover rallies and logistics and cash and propaganda fees. Under attack strategies, the paper included the arrest of former President Rodrigo Duterte, in which law enforcement agencies and Congress worked with former Senator Antonio Trillanes. And as we continue, Antonio Trillanes IV to obtain an arrest warrant from the International Criminal Court or ICC. Investigation of Duterte's war on drugs in the House of Representatives. The launch of impeachment proceedings against the Vice President, weakening the Duterte alliance through the arrest of the televangelist Apollo Quiboloy, which would put a squeeze on Duterte's campaign funds. Countering disinformation
spread by Kibuloy's organization by launching an information campaign on the drug war, smuggling, and private armies. The document, which also listed next moves such as speeding the vice president's impeachment at the Senate, using FLR or funds for later release to win Senate votes through the Senate President Francis Escudero, pulling down the ratings of Duterte candidates who benefited from public sympathy for the former president by working with the ICC to obtain arrest warrants for his key allies, Senators Bongo and Ronald De La Rosa, having the House and law enforcement agencies investigate the drug war and the abuse of confidential funds, getting key candidates disqualified by filing drug and murder cases against Duterte, his son Representative Paulo Duterte, Go, and De La Rosa in local courts, countering disinformation by shutting down pro-Duterte fake accounts on social media and freezing Duterte's assets. Speaking to reporters in Davao City, the vice president said she was confident she would be acquitted in the impeachment trial at the Senate. And the vice president said, "When I came from The Hague, we held a meeting with the lawyers because that is also one of my priorities. And my lawyers said that they are more confident in winning the impeachment case." Duterte was impeached by the House of Representatives in February for betrayal of public trust, bribery, and culpable violation of the Constitution. The impeachment trial is slated to begin on July 30 once the Senate convenes as an impeachment court. She also said that the arrest of her father convinced her to campaign for the candidates he supported under the Partido Demokratiko Pilipino or PDP banner. She also said she never spoke to her father about her endorsement of Senator Amy Marcos and House Deputy Speaker Camille Villar, as they only talked about endorsing the 10 candidates of the PDP. It was up to the party whether she would join their rallies, she said. And while she said she is not part of the PDP Laban slate, she is helping in her own way by thanking her father's supporters and emphasizing the importance of voting straight for the Duterte plus 2. Meanwhile, Alianza's ticket will take their campaign to Pampanga on Wednesday. That is today, with 4 major campaign events in the province, each hosted by prominent Kapampangan leaders. Chanco said the Pampanga sortie reflected the coalition's commitment to connect directly with the voters across the province. And as we continue, Pampanga is a game changer. It's people want leaders who will work, not grandstand, and that's exactly what Alianza stands for, he said. Chanco said the series of rallies in Pampanga marked a decisive push to consolidate support in one of the country's most influential and vote-rich provinces. With 1.67 million registered voters, Pampanga stands as a political stronghold and a key battleground in the May midterm elections, she said. In 2022, Marcos secured more than 735,000 votes in the province. Lapid, a native of Porac, Pampanga, and a former governor of the province, is expected to receive a warm welcome as he campaigns in his home turf. The Alianza slate will be welcomed in Angeles City by officials led by Pampanga 1st District Representative Carmelo Lazatin II and Mayor Carmelo Lazatin Jr. at the Senator Lito Lapid Arena Sports Complex. In San Fernando City, a major rally will be held at the Laos Event Center, hosted by former President and current Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo, along with local leaders including Lubao Mayor Esmeralda Pineda at the Kingsborough
International Convention Center. Also in San Fernando, Alianza will join 4th District Representative Ana York Bondoc Sagum and several mayors from Central Pampanga. The day will culminate in a province-wide show of unity at the Bren Z. Giao Convention Center. Tiangco said Pampanga's strong local leadership and vibrant economy make it a priority for Alianza. He added that we're not just here to campaign, we're here to work with Kapampangans to build a lasting progress. This is about jobs, infrastructure, social services, and a better future. Alianza is ready to fight for every vote and deliver a Senate that truly works for the Filipino people. End of this paper from, or this leaked paper layout, poll attack plan. Ayan. Okay. Labaon pala niya. Naintindihan mo? Medyo. Oo naman. Oplan Horus. Iyon na yan. Sa kadaklan, ano? Nakulong kitang Ayun na informasyon. pambira. Well, oras. It's 20 minutes past 10. Iyan pa po kita sa programa ng Ciudadano. Yan po, leak documents. Operational plan. Allegedly, pero hindi sa lokal, pinapaabutan tamang gira-raining warning. Ano? Saro didi yung kandidatong para congressman, fa-file na ng disqualification. Ano? Ning ulit ayaw sa kan distribution, kan AX na dapat mayo ka. Ano? Sinabi na kayong bawal ang politiko, ang aplikante in the course of distribution kan mga national government programs. Dapat mayo ka mo. May video pati. Ano? Kaya agaroy ka sa sangataning disqualification sa COMELEC. Pero ang nahiling ko, agaro masisimplihan ka ini yung violation of batas pambansa bilang 881 of Section 261, which state, any person found guilty of any election offenses under this code shall be punished with a minimum imprisonment of not less than 1 year but not more than 6 years, and is not subject for probation. Yan. Yan ang pinakasimpleng penalty. Alatong po niya na indong mga simana ngangaranan de kita manginutan sa abogado, Ini pati si Executive Director Elnas medyo pitmalu. Iyan yung nagpa-losing show cause order kay Camille Villar. First time na national candidate na pinalagapakan ning show cause order after 28 days na lang Tama, 28 days pa? Dahil na. Tama. Dahil na nga Kaya sa mga kandidato dyan, magluway-luway po kita, na kita magpara, tirada, kamo man, na mga elektorado, matuda po kita, na dahil po kita mag-ako ng sintimos, Di pahiling ang satuyang suprayo, na dahil pwedeng bakalon. Nakita man sa ng mga tugang ang masapo po kayan. Maray na sana kita, paano si Sato yung mga aki, asin sa mga aki pang masunod na henerasyon, yan po ang masapo kayan. Kita magpabakal kan Sato yung suprayo sa kantidad na 3,000, 4,000. Kapag pig-divide mo yung 1,095, 1 peso lang yan.
80 centavos somewhere. Kung di ko napasala sa computation, ano. Ano mo ko, medyo maluloy sa arithmetic, pero di ko po mahasala sa kwintada yan, kung 1,095 days, divide, sa 3,000, divide, 1,095. Ang sumada kaya, 1 peso. 85 somewhere. Good morning kay dating kapitan. Dati lang. Bueno, saka po ipapadagos bitong itong reklamo for violation of the anti-graft law against Nelson Ligacion. Ano? Labi kaya eh. So, bueno, mga tugang, inabot na kami o nakasobra na kami ng oras. So, maparam na kita. Shit! Okay. Oh, tabaka, may mamati ka na naman kayo na. Sobrang init kaya. Naku, madali-dali na kita. Tabaka sa akin, may mamati na naman ang saguyang porta. Makulog sa payo kaya. Nagka-puruyat po Tapos sobrang init pa. Narurugado kang pirmi Pong pag-swimming mo Ang summer heat. Di ako Pero masyadong mainit matibay talaga, pa. mainit. Oo. Grabe po, Sunma. 42 garo eh. Oo. Talagang Malanit. tatamaan sa ka scalp. eh. Magdarapor permining payong Kaya gusto ko nga ni sir, igwang masin na maimbento na kopya na may dikit na water dyan na nag-generate ang pwede mo ilag sa ref. Kinupya mo, malipot-lipot. Dapat pirmi lang na sa shower. Maski nakakadagdag ng init, nanyo-neutralize kang tubig. Neutralize yan. So, hanggang sa aga po, Ano kaya mainit pag nagsha-shower? mainit ang tubig. Nag-iinit ka eh. Pag may ka-shower ka eh. May ano May na yan? Iba man kaya ma-shower, saka may ka-shower. Ay, pangyayari kita. Pero ang pag may ka-shower ka, dahil ka na heat stroke. Dahil man na yung heat stroke. Pwede kang ma-stroke. Oo. Ano? Iba yan. Iba yan. Ayan, para sa mga mga malilipot Mahilig. ang isip. Sa mga mahihilig mag-shower. Uy, dapat man talaga mag-shower ngunya na panahon na niyo, tabang init. Lalo na kung ma-shower ka, mainom kang kape. Hali sa cabinet. Mainom kape. Good morning, Pastor. Ako po ako ng pinipiling panahon pag nagkakape ako pag gusto ko rin. Pas. Mainit Guwa pa ka yan. dyan, tada. Pero decaf lang po ako. Decaf lang. Marito, safe ito. Kape ni Manoy. Ay, bako. Di bako. Sarong kaping pagagamit ni Herbal. Pastor. Herbal. Guwa pa da siyang Dapat. tago. Itimplang ka na da. Dain na po sa inyo na yan. Nakaka-service ko Ay, yan. kumaran mo da. Dati po kitang coffee addict pero nagbago na kita. Nakakasampulong kape ako everyday. Kaya nag-abot po ang panahon, nagkikiribig-kibig na ang kamot ko. Ay! Ang importante, dahil nabubutasan ang baso. Safe pa man. Ayan, take your maintenance po sa mga nagme-maintenance. Bakong suba-suba ang panahon ngunyan. Grabe. Grabe po. So, happy birthday sa mga nagse-celebrate ng birthdays and happy anniversary. And paaram na po ako sa inyo pong amigas. Kumusta din po kay Kim na taga-Balatan. So, mga taga-Balatan, oy, good morning Kim. Kim Hunyo. Ayan. Thank you for watching and God bless sa inyong bilog na pamilya. Yung mga pag-iriba dyan. Okay, saka kunyang chill lang kita dahil para anggot, Yes. mainit ang panahon. Lalo na kung di ka nagilang-ilang tapos nga para anggot ka, ay pwedeng madagusan ka kaya. Chill lang. Chill lang. Happy-happy lang. Duman ka lang sa medyo pirming makarinyo, tangari ka magirok na pirming sa imong aldaw. Magkabagay Medyo may okay pagirukan, ka. Mamangirit ka. Ay, ang paborito ka sa kuya. Kumparan mo itong medyo
matarong-tarong. Mag-irok pag Bigote yan eh. Tarong-tarong. Dahil ba ko ng bigote? Itulang ko yan. Karong stem baga na medyo Stem firm. Lapis ka na Feather. pwedeng ipag-irok. Lapis. Susuratan mo ang dapan mo. Oh, June 16. Balik na naman sila. Tama yan, amay pa. Makabalik na kita naman sa dati tapong school year opening. Dahil magpararog ka to mga sa Amerika, mga tri-semester. Kamo man pinaaralan lang sa abroad, pag bararil, kung gusto nyo barago ng Igwa pa nga ning school quad. calendar. Igwa pa nga ning apat na Mga sems a year. pasaliman. Kasi may eskwelahan pang Kumbaga, apat na semester. Dahil na kita dig, duwasan na sa season ta, dry and wet season. Nadilentado kayo. Busog ta, ha? Relax lang. Maintenance. Relax lang. Relax. Amlodipin. Losartan and amlodipine combined na po yan, ano? Sasaro ka na yung Kaya instead mag-combine ka, mag-twin stack ka na. Combination niya. Iyo, yan. Isaro lang iinom mo. Correct. Makasuka-suka pagkatapon tinuturungar. Saka ang amlodipine po by medical research, mayo yung problema sa lalaki. Ano? Dahil apektado ang sa imo kaya na erection. Ano? Ay talaga naman sinayod. Dapat sa sayo na In- maintindihan in ano English na. para saging pasiring mo sana kita diba Medical po yan, ha? Medical. ang amlodipine po dahil apektado ang sa inyong sexual health. Magkakong 80 plus naman si Lolo. Ay kung 85 85 ka na dahil ka na magpara pipwersa. Tama na yan. Tama na, 12 Unos naman. dili na. 12 na baga. Ang nangyayari. Sabi naman yan. Ay, duman, sa reunion, padakulan ng siyam na maintenance meds. Yan ang Including sinasabi ko kan mga vitamins. reunion na yan. Lalo pag mati mo, nakakahilang ka na. Magdumang ka lang sa reunion kan mga JNS. Ay, anong JNS? Junior and Seniors Oh. Prom. Mga high school. Mayo doon figurulayan hilang. Resti naman yan. Ang figurulayan doon boyfriend. Ay, wow! Nagka-boyfriend. Yeah. Sa mga mag-ex. So, mga available. Ay, sir, may mga nagkakadagusan talaga. Nagkita sindang balo na. Parehas ng balo. Nadagos ang love life. So, bueno, maaram na kita, partner. Iyo po, salamat po sa inyong paganduyog, perming pag-abang sa satuya pong iraistoryahan o Aldao, digdi saan Ciudadano. God bless you everyone. Sa aga giraray, rilingan kita. So, sa technical, nakaibanan daw po si Stephen Fabis and of course, ang sa tuyang technical head, si Ariel Camarote and yaon na si Serge Marmol. Sa ngaran po kan management staff kan BBS DWLB-FM, kay Attorney Nelly Fabis Villaforte, and of course sa muyan General Manager kay Miss Lalaine Villaforte Abunal. Ini po si Bebot Kalyang sabing, good morning, happy Wednesday. Mag-iringat po kita and magdarang tubig. Kung may pangalo-halo, di halo-halo. Permita pong gigirdomon, sa satuyang Roaldao, dahil malingaw sa mahal na Diyos, and permitang dahil lingawan na every citizen must, in the exercise of their responsibilities, must observe justice, give everyone his due, and observe honesty and good faith. Basta Bareta? Sigurado. Ang Ciudadano. Mula sa Roma 8:1. Ngayon nga'y wala ng kahatulan sa mga nakay Kristo Jesus, na hindi nagsisilakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu.